Isa ka bang YouTube creator na kakasimula pa lang and hindi mo alam kung saan ka kukuha ng mga idea para sa mga videos mo? I can feel you, kasi galing din ako dyan. Pero dahil sa pagsusumikap kong mag-research, natuklasan ko ang ilang mga best practices para hindi ka maubusan ng ideas para sa mga videos mo. And the best thing about sa ituturo ko today, it will save you a lot of time kasi gagamit tayo ng AI or Artificial Intelligence. Wala kang PC? No worries. As long na may phone at internet ka, kayang-kaya mong gawin ito. Yun. So punta tayo sa ating Android or iPhone, kung ano man yung gamit mo, it doesn't matter. As long na may internet ka and as long na may application ka, which is yung Chrome, and advantage na rin ng Android kasi may built-in na Chrome na siya. Yun lang ang kailangan mo, Chrome lang. Walang masyadong etche-bureche. So, buksan natin yung ating Chrome. Then, pupunta ka dito sa Google News. Yan, so dito na tayo. Bakit tayo dito pupunta? Anong gagawin natin? Paano tayo makakagawa ng idea gamit tong Google Chrome? Well, as you can see dito sa baba, nakalagay top stories, which means ito yung mga trending na stories na posibleng magbigay ng napakaraming views sa'yo kapag gumawa ka ng topic regarding sa mga top stories na ito. And kapag click mo siya dito or tinap mo siya dito sa upper left, itong hamburger menu, yan, ikita mo yung ibang mga options dyan. Depende sa niche mo, kung ano yung niche mo or niche mo, kung tech man yan or sa business man yan channel mo, or about entertainment or sports, science. So andito yung mga options mo. Let's say gusto ko kasi mahilig ako sa technology. Tapo yung technology, ano yung latest sa mga technology ngayon? Yan. So ito yung mga top stories about technologies in which pwede nating gawin na topic. Especially ito, Nintendo Switch 2. Napaka-hot na topic nito kasi in few months from now, darating na yung release date niya and maraming tao ang sobrang nababaliw sa ano na ito, sa tech na ito. So, anong gagawin natin yan? Buksan natin siya. Yun, so, ang gagawin lang natin dito is i-copy lang natin yung kanyang content. Diba? It saves you a lot of time kasi hindi mo na kailangan magsulat or mag-isip or mag-invento ng kung ano-anong idea, in which meron namang mga nagte-trending na ideas na pwede mo namang gayahin and improve. Diba? I-innovate mo na lamang or i-level up mo na lamang yung mga existing na ideas which is nagte-trending na. Kailangan mo na lamang sundan yung blueprint and then improve mo na lamang siya. Yan, so copy muna natin yung kanyang title. And then pupunta tayo sa isang website which is yung AI na tutulong sa atin na pagandahin yung article natin. Yan, so open tayo ng another browser. Punta tayo dito, yung ChatGPT. Yan, sa taas niya, chat.openai. Punta ka lamang dyan sa website na yan. Para itong chatbot na alam niya almost lahat ng bagay na pwede mong tanongin sa kanya, sasagutin niya. So ang gagawin natin dito is kakausapin lang natin siya. So type natin kung ano yung gusto nating i-request sa kanya. Oh, yan, di ba? Magic. So, sumagot siya. Kailangan na lang natin gawin is i-paste natin. Siyempre, una natin i-paste yung title. I-paste natin siya. And then, balik tayo sa isang browser. Kunin natin, i-copy naman natin yung body. Oops. Parang hindi pwede ito. Kasi meron siyang image. So, gawin natin. Unahin muna natin i-copy yung first part ng kanyang body. Ayan. Copy natin. Balik tayo. Then, paste natin yung first part ng article. Ayan. So, enter natin. Space. Balik tayo. Yan, copy na natin yung second part niya. Yan. Then, paste natin. Then, enter mo lang. So, enter natin. Then, wait lang natin siya. Yan.
So, magic, di ba? So, it saves you a lot of time kasi hindi mo na kailangan gumawa. Na dati talagang gumagawa ako, naghahandwritten pa talaga ako. Kung ano-ano pang research ang ginagawa ko. Pero this time, in just few seconds, andyan na yung article, andyan na yung ideas para sa'yo. Kung gusto mong i-revise, pwede mong i-revise, request mo sa kanya. So, I think gusto ko siyang revise. Kasi parang medyo maiksi siya. So, 8 minutes lang. Okay na yan. Para hindi rin tayo makaka-copyright kasi mas maganda yung merong twist. Personalize siya. Ayan. So, yun natin. Definitely, mas mahaba na ito. Pang 8 minutes na video talaga to. O, diba? Meron pa siyang comments sa baba. Isa pa kung mapapansin mo, well-organized yung pagkakagawa niya sa script. So, nakikita mo, andyan yung boses ng narrator, kung ano yung sasabihin mo. Andyan yung step per step niya, andyan din yung kung ano yung mga footage na kailangan mong gawin, or ano yung mga videos or mga b-roll or c-roll man na kailangan mong ilagay, and ano yung timing, saan mo ipapasok yung mga b-roll na yun, and saan yung timing na papasok ka as narrator. O, di ba? Wala pang 10 minutes, almost magte 10 minutes pa lang, pero meron ka ng script para sa video mo. And hindi lang basta script, kasi nag-search ka, kita mo yung trending, and then in-optimize pa ng chatbot or ng AI. And then kung gusto mo pang i-optimize siya, kung meron kang sariling ideas para mas maging personalized siya, pwede mo rin insert yung sarili mong ideas. And another thing is that hindi lang to applicable para sa YouTube. Kung gusto mo rin na mag-vlog, meron kang sariling website, at mahilig ka sa mga articles, gumawa ng mga content, pwede mo rin gawin ang steps na ito. Which is, sabihin mo lang, instead na I'm gonna make it for a YouTube video, sabihin mo lang na gagamitin mo ito for your blog post para sa website mo. So hanggang dito na lamang ako, and I hope na nagustuhan mo itong simpleng tutorial na ito, and I hope na nakatulong ito sa iyo. And kung nagustuhan mo siya and nakatulong sa iyo, please hit the like button. Kung may questions ka, leave a comment below and sasagutin ko siya as soon as possible. And don't forget to subscribe. Make sure to click the notification bell para ma-notify ka sa aking mga upcoming videos. And Technovert signing out.